Ang abaka o mas kilala sa buong mundo bilang Manila hemp, ang isa sa mga pangunahing commercial crop sa Pilipinas. Isa itong palumpong o shrub na kahawig ng saging. Karaniwang tumutubo ang abaka na may taas na 20 talampakan o 6 na metro. Madalas gamitin ang fiber ng abaka sa paggawa ng sinulid, lubid at mga kasuotan dahil na rin sa angking tibay nito. Ang Pilipinas ang nangungunang producer ng abaka sa mundo kung saan humigit kumulang 70,000 magsasaka ang nagtatanim at umaani ng abaka. Isa ang Antique sa may pinakamalawak na taniman at plantasyon ng abaka sa Pilipinas. Mapapakinabangan ang abaka sa loob ng 18 buwan matapos ang unang tanim dito. Pagkatapos nito ay pwede na ulit anihin, makalipas ang 3 hanggang 8 buwan. Pinuputol ang pinakapuno ng abaka at hinahayaang maiwan ang ugat sa lupa. Saka tumutubo ang bagong halaman mula sa lumang ugat. Pagkatapos putulin at makuha ang mga stalk ng abaka ay saka naman papasok ang proseso ng tugsing o ang pagbabalat sa stalk gamit ang isang kutsilyo. Kadalasang ginagawa ang tugsing sa mismong taniman ng abaka. Makaraang matalupa na abaka stalk, dito na sinisimulan ang extracting o ang mismong pagkuha ng hibla o fiber. Tinatawag din itong pagkigi sa mga komunidad ng Antique. Gumagamit ang abaka farmers sa mga kagamitang gawa sa kahoy na may espesyal na blade. Sa pamamagitan nito ay na-extract nila ang dalawang klase ng fiber. Ang tinatawag na first class o yung ginagamit sa paggawa ng kasuotan at bag. At ang third class na siya namang ginagamit sa paggawa ng lubid o tali sa mga barko. Makaraang ma-extract ang fiber saka naman ito sumasa ilalim sa drying o ang pagsasampay at pagpapatuyo ng abaka sa ilalim ng sikat ng araw. Inaabot ang pagpapatuyo ng isang araw kapag maganda ang panahon. Kapag tuyo na ang abaka fiber, saka naman ito iipunin at pagkukumpulin o ang tinatawag na bundling. Kadalasan kasing nasa kabundukan ang taniman ng abaka, kaya mano-mano itong binubuhat pababa ng bundok. Sa komunidad ng mga magsasaka, kadalasang iniipon ang nakuhang abaka fiber. Dito na rin ito kinukuhanan ng timbang at inaangkat ng mga mamimili. Sunod na dinadala ang abaka fiber sa mga individual para sa knotting o ang pagtatali at pagbubuhol ng mga hibla nito. Pinaghihiwalay ng mga knotter ang bawat hibla at pinagdudugtong-dugtong. Makaraang makabuo ng mahabang hibla ng mga abaka, saka na ito kinukuha ng mga maglalala gamit ang loom upang makahabi ng tela ng abaka. Gayon din ang mga twiners upang makabuo ng mga lubid o pangdekorasyon. Sa Daraga Albay. I'm Maria Isabel Sapienza, and I am currently with one of our supportive partners at Balay Tamu and product manufacturer called Bruyag. For now, I'll be interviewing Ate Rose, one of the main weavers dito po sa Bruyag. Sige po. So, mag-start na tayo sa mga questions. Ate, can you say something po about yourself? Your pangalan mo, taga-saan po kayo, and how long na kayo nag-weave? Paano po kayo nag-start? Ako si Rose Baharo, from Putnam Panalo. More than 40 years na kami. And paano po kayo nag-start nag-weave? Like, paano kayo nagtuto? Natuto ako dahil, nag-aaral ako sa Bukas. Isa yun sa project namin, gumawa ng jobs. Kaya natuto ako. So, ano po yung buka? Bukas is Bicol University College of Agriculture and Forestry. Isa yun sa nagpo-project. So, yung production niya dito, manual po ba kayo or machine? Manual. So, sa tingin mo, gaano katagal po bago magtapos yung isang bag ng maliit, yung malaki? Yung maliit,
madali lang magawa. Yung malaki, matagal din. Yung na mga ilan minutes to or hours? Ay, Minutes. Ito ba yung ginagawa namin? So, gano'n katagal pa ito? Yan. Mga 5 hours. Tapos saan kayo po nagsistart? Ito sa mga patterns or sa baba? Sa baba. Tapos yung pinaka-last po, yung mga handles. Diba? Ako, ito. Nandun. Tinatahin na lang ito. So, yung mga ganito, ano po, yung pinakamahirap gawin dito sa box na nag-showcase dito? Pinakamahirap yung may mga design katulad. Ito. Okay. Ang pinakamahirap kasi ang ulit Yung bulaklak. Gaano po katagal bago matapos ang isang bag? Yung pinakamatagal, tapos yung maliit, malaki po yun. yung maliit, madali lang gawa. Yung malaki, matagal din. Ito, matagal to kasi kung may mga bulaklak. Yung isang araw, isa lang magagawa. Isang araw? Well, ano po yung favorite mo dito? Like, para mag-weave, i-weave? Yung mga ano lang, ganitong stitch. Yung mga original, ganyan. Okay. So, anong mga klase ng materials po ang ginagamit ninyo dito sa mga bags? Magkaiba dito ito or same lang po? Ito, raffia to. Ano po yan? Raffia, ang tawag sa amin, uri. Woody. So, saan po galing yung woody? From Quezon. So, like, plant po siya or Lang. plant? Okay. Ito, same pa rin. Ito, iba. Iba, abaka. Baka plant po rin yan. So, parang lahat sila natural or galing from Mother Nature, guys. Anyway, yung next po. Ano po yung mga tawag sa mga patches na ginagamit niyo? Yung ito, yung bulaklak, tapos yung ito. Ito, abakatuan. Ito. Ito, raffia lang. Raffia. Wala pong mga Pero ganyan yung mga patterns niya. Like, yung bulaklak talaga, may tawag po sila or Ito, tawag sa amin, Corabag. korabang. Ito, flower bag. So, kung ako gusto ko mag-weave, tapos ituturuan mo ako, anong tawag yung gagawin akong weaving style? Anong tawag na gagawin ko? Parang single stitch, mga double Kasi stitch. yun, di ba sa knitting, may single stitch, may double weave. Chain muna. Ito. Dito, chain muna ito. Ganito. Kasi mga daan na dito. Tapos, gagawa ka ng ganito. Hanggang, susunod, anong design. Tapos yung bulaklak, dinidikit niyo lang? Or, Hindi. Parang ganchilyo po ba siya? Oo, ganchilyo. Oh, it's almost like the knitting. Ganchilyo. Ito. anyways, okay, para sa'yo po, ano ang pinaka-importante ng skills or kakayahan para maging successful ng weaver dito sa Dapat, mahal mo ang ginagawa mo para maging. ikaw, mahal mo? Siyempre. Siyempre. 40 years, di ba? Yung 40 years. Ate, bakit importante ang weaving sa mga Bicolano or sa kultura ng mga Pilipino? Kasi kung mawawala yung weaving, mawawala na yung mga, kultura. Yung kultura. Kasi ito po yung one of the importance of the culture in the Philippines. Not only yung arts nila, pero yung efforts ng Pilipino sa anong ginagawa nila dito. Okay. Pwede po ba kayo magbigay ng encouragement sa mga kabataan na gusto matuto mag-weave sa new generation? Hindi rin. Dapat, yung mga bata, matutong gumawa nito. Kasi, hindi naman kami palaging buhay. Sila nang, para matuto sila na naman magpapagawa nito. Sa Bukaf po ba, meron pa silang ganito? Wala na. Wala. Sige. Ano to? Okay. Ate, last question po. Pwede po ba kayo manawagan sa LGUs and NGOs natin to provide once again program like this sa mga kabataan? Yung mga sa
LGU, NGO. Pwede rin po kayo kung gusto niyo matutong gumawa ng mga handicraft, pwede rin kami imbitahan si Ma'am Franz Ripolla. Para magturo. Opo, pwede kami magturo. Sana mag-revive yung, or hindi lang yung culture, pero yung mga classes lang tayo. Thank you, Ate Rose. Thank you po. Thank you, Ate Rose. Thank you, everyone. Salamat. Ganda ng lalaki. Marinaldo po. Hello po. Hi everyone, this is Marie Isabel Sapienza. And nandito po ako sa Alabo of Daraga, Albay. Kasama ko po si Kuya Joseph. And today, we are interviewing one of our supportive partners with Rurag and our Balay Tamu, Filipino products business and my platform of I Am Safe, which is an awareness and movement focusing on keeping an individual or a group, especially the vulnerable children, of sexual harassment, molestation, rape, through education, training, and healing. For now, I'll be interviewing, like I said, you put it at the end with Ate Rose. It's okay. Yes. So, Kuya po, yung unang question is, can you say something po about yourself? Yung pangalan, taga saan po kayo, and how long ka na nag-weave? Paano po kayo nagsistart? And Dahan-dahan lang, isa-isa lang. Isa-isa. sige po, para magsimula tayo. Can Maliksi. you say something about yourself? Yung pangalan mo na po. Pangalan ko, Opo. Joseph Manyato. Sige po. And taga saan po kayo? Alo po. So, taga dito lang. Okay. Ano po, how long na kayo nag-weave? Piranda. Ilay na. Kumpira na. Ito. Siba. Dati nagpara huwag nagkita dito sa Igo. Mati na kayo. Mga 10 years. Okay, and paano ka nagtuto mag-weave, kuya? Para ano lang ako, para kikita lang. Para meron lang ako. Aha. Tapos, pisting ko man. Nasa kaya na. Ang pinakamali. Pwede pa Yeah. ako? Hindi, ay ko mapagaw di. Thank you. May nitin dito sa akin naman. Tapos yung ito, may handle pa rin, or ito talaga? Meron mga beads dito. Ano, sa labas lang. Pag ganito. Okay. Ay, yung pinakita na sa Ayun. taas. Oo, sa tabi na nakita meron ko. na. Sa luwag Oo, ko. actually. Nandun na. Ito yung may isa or yung may dalawa? Dalawa. Next question. Kano matagal bago matapos yung isang bag, yung maliit, tapos yung malaki? About, Siguro ko di mga sarong oras, di mga do. 1 hour lang yan? wait, Talaga? hindi ako mga bilis. Ay, dati, kaka-start mo lang, gaano matagal? Gaano katagal? Gaano katagal? Gaano katagal dati? Siyempre, nag-usap ako. Isip-isip. Hindi, mabilis lang talaga si Kuya. Kaya Mabilis lang nga, talaga si Kuya ata. humble lang si Kuya. 30 minutes dati. Depende mga pag ano, wala to ang beginning. Adi, dire-diretso lang. That's why. Dire-diretso siya, kaya mas Oo. madali. Kung Ito, ito, back and forth kasi Oh, siya. bakit mo? Wala to. ito na mas mabilis, yung diretso. Yung diretso. Ito, 1 hour pa rin. Sobrang. Back and forth po, wala. Oo, mga ilang oras to na isang bag na din lang. Mga dua. 2 hours to, Hours very lang. fast. Kung kaya mo. Yung ito sa likod, yung Yeah, madali lang yan. madali. Mga 30 minutes. Ay, grabe. Hindi kaya. Ano? 45 up natin. Ito 1 hour, so ayun. 1 hour din. Sobrang. Kasi magkaya ang kurmahan. Oo, ang hulmahan niya. Pag naka-beginning na, madali naman lang. Eh, uli lang kaya ang ulan. Sa back and forth man ang beginning sa atin. Anong favorite mo dito gumawa? Gawin. Gawin. Ulitin mo. Ano yung pinaka gusto mong gawin na pattern dito? Anong pinaka gusto mo gawin ng pattern dito, kuya?
nung diretso back and forth or yung ganyan. Or, ayun. Yan, diretso man yan. Ito yung pinaka-favorite mo gawin. Next. Anong mga klase ng materials po ang ginagamit ninyo dito sa bags? Material. Ito, Anong tawag nito? Hindi di sa manam, lubi. Kaya ba ka? Abaka. Abaka. So, So, abaka abaka siya. ang ano na, raw material. Abaka. Abaka lang po ang pinagamit nito sa mga bags nito. Or nagagamit bang kamong ibang Limbawa, buri. Hindi man. Pure abaka siya. Okay. Saan to galing? Like, local lang? Or, di ba kasi sa kabila, sabihin na Quezon, eto, Okay. Ari. local lang yung materials nyo dito. Local. Saan siya galing tabako? Malilipo. Sa Malilipo. Malilipo. Pinagalawan mo man ako. Okay. Malilipo. Malilipo. Okay. Ano po yung mga tawag ng patterns dito sa ibang bags? Atong, pangalan nito, ito. Hindi, tibor, mini tibor. Ano? So nga rin. Mini tibor yan mo. Minity boat. Ay, Adi, so. Iba mo ng place mo. Bilog mo na ito. So pangarang ngayon sa ating kurma. So, ang ano, daiman talaga sa pangalan sa pattern. Pagpapangaranan na lang nito. So na product. finish product Finish na. product. Yung mga bata kung gumagawa, tanong mo. Ito yung mga anak mo, gumagawa din sila. Hindi. Hindi cleaning lang. Hindi, sila siya. Pero gusto niya matuto. Opo. Kala ko sabihin mo, turuan mo na ako. Okay, ang gano'n mo ako. So, tingnan mo, mabilis lang tumawa. Ikaw po, yung side mo, mabilis lang. Ay, ikaw bunso, isa yung bunso. Gusto mo magtuto mo ganito? Wala, hindi mo magtuto. Nasa boob. Pinutulog lang to. Ano po? Paano niyo po na mamanage yung oras kapag madami orders na sabay-sabay? May mga ano man ako correct po. May mga tumutulong sa akin. Pag kumakain ka lang. Paano po ninyo natin yung quality control habang nag-i-i? Paano mo nag-i-maintain? Control. Hindi maayos. Parang, Maiwasan yung Maganda ang ano. Ay, dapat tugasin siya din. Sa bakong garat. Pag ano, garat. Marautin man sa uma. garat, like loose? Ito, kaya may ganun ka para mag-control. Kaya. So, isa sa mga ways niya, para sa quality control, may mold talaga sila. Pati na tatanggalin? Tanggal ko na. Next. Next question. Ulitin mo. Sorry. Ano po yung importansya nito sa family mo, kuya? Like, gusto mo ito i-hand down sa kanila? Eh, ipasa, ituro. Ipasa. Sa mga anak. ako, Oo. Kung maya mo kung ipasa sa hinda o ituro sa mga aking mo, iyan na pagbiwid. Kung may balak ka. lapig tuturan kung mga talaga yan. Oo. Tapos, gaano ini ka-importante sa imo o sa pamilya mo ini na sa pag-weed na ini? Nakatabang ba ini sa oral daw nindo? Oo, nakatabang talaga di marami sa pangurol sa balon-balon. Pamasahin nga niya sa nag-restyle pa kaya di mo. Tapos, ang maganda dito kasi dito lang kayo sa bahay, di ba? Dito lang kayo sa bahay na nagtatrabaho. So, kahit kumbaga practical to para sa inyo na naalagaan yung mga bata habang nakapagtrabaho kayo. Yan yung source of income. Source of income nyo talaga to. Ano na talaga yan kung hanapan madam. Hanap buhay. Hanap buhay. And basically kasi wala naman kainin masyado nagdidibo-dibo ade. Tapos wala man na programa na araw sa mga aki. Oo. So magayon mandiraray na i-hands down nito sa mga aki nila. Lapig tuturan kung mga talaga yan sinda. Sa- Pag nakan mga gurang na di kamo naman. Tapos saro pa para sa sa inda mahanda mo. Tapos sa tradition man sa tuya digdi. Garo dai siya mawara. Sa pawara na baga di. Natay man talaga dito naglubog ma. Naglubog talaga. Pag nagpaki naman nagkukumang kami dito. Bangka. Kumoy try na lang. One run.
kasama ko si ate, the founder and owner of Ruyag. Yung first question, pwede mo i-state na lang yung pangalan mo, tas what can you tell us about Ruyag in general? Ako si Franz Erica Ripuyan. So, medyo may kulay lang kamay. Ayan, nakikita siguro sa video. Ako yung founder and owner ng Ruyag PH. Ruyag PH is a community of weavers dito sa Albay na ang aim namin is to produce cruelty-free, vegan, at saka yung direct from the made by Bicolano hands. So, lahat na nakikita nyo ng mga products namin are all handmade products. So, kaya siya Ruyag kasi ang husband ko is from Gubat, Sorsogon. So, yes, it's a term na ang ibig sabihin ay excitement o punong-puno ng tuwa. So, it's like joy in every handmade. So, yun ang goal ng Ruyag. Kaya siya Ruyag pinatawag. Every time na you have a bag or an item from us, you'll remember na para ma-excite. Every time, masaya. Oh. Yun. Okay, so how did you start this business? Nag-start kami nung pandemic. We started during the pandemic kung saan nawalan ng mga trabaho ang mga tour operators. Yan, nawalan sila. And then, from that time, wala silang mahanap na kabuhayan. So, we started from 1 to 2 weavers to 3. And now we have total of halos 300 weavers na in general. Ay, we? Mm-mm. Pero scattered. Scattered, oo. Scattered Kasi all ang over. ang model ni Ruyag is that we don't hire people like sila Joseph and Ate Jeannie. We don't hire them. We partner with them, we empower them. May difference kasi when you hire people sasahuran mo sila. Power. With this partnership kami. So whatever contribution na binibigay nila Joseph sa amin and whatever contribution na binibigay namin sa kanila, it's an equal contribution. So without them, without us, collaborating each other, walang magiging Ruyag. So yun ang kakaiba na proposition namin with Ruyag PH form of manufacturing. Kaya namin siya ginawa is to empower them. Hindi lang kami nagpo-provide ng mga raw materials that they can use. We also empower them by teaching them how to manage them financial way of living, ang financial management. Gusto ko, sabi ko every time na meron kaming conversation is that they will set a goal na kung anong gusto nilang maging impact ni Ruyag in their lives. So every time the customer will buy products from us, they will remember na hindi lang to weaver. It's a community talaga kasi from one bag, yung bag na nahawakan ninyo, hindi lang siya, yan na nakikita natin, it's just the tip of the iceberg. Last part na yan. Pero ang process niya is from the fiber processor farmers, and then dye makers. So 5 na tao ang dumaan dyan bago siya mahahawakan ng touch, ng magic touch ng weaver. So it's the community itself, one bag na meron ka. So every time you wear it, you will always remember na I'm empowering a community out of this bag. Yan. Kaya ginagawa to from fiber pa yan. Hindi lang siya weaving. This is the last part na nakikita natin. Pero behind it, maraming tao pa ang humawak sa mga raw material na to. So yan. So saan sila yung mga nagpo-produce ng mga ganito? Lahat, we're very proud to say na lahat ng bags namin is from mga Bicolano talaga. So dito lang talaga? Dito lang talaga, Like dito malilipot, raw processing, and farmers ng Camarines Sur, na Abaca farmers, and Abaca farmers ng tobacco. So we outsource our local materials direct from the farmers para good trade siya. And then hindi kami nag-allow ng mga items na gagamitin namin. Like even when it comes to handles, is gawa din talaga ng kamay ng mga artisans. So, yung mga nakikita mo yung mga leather kami, we don't use real leather kasi nga, we stand sa value namin na vegan kami, cruelty free. So, mga vegan leathers ang gamit namin. Ayan, yun ang namin with Ruyag PH. Alright. Can you explain the importance of warp and weft tension in the weaving process? Ang importance niya is that, kasi pag wala talaga ang weaving, it's our cultural imprint. We won't be Bicolanos without that. Kaya alam mo, kaya gustong-gusto ko siya, and laging nila sinasabi na we're very young na may interest sa ganito kasi
halos kung hindi din, mga matatanda na lang nagpa-practice nito. Kasi sila Joseph, mga bata pa sila mga weavers. So, Bagong generation oh, na. yes, bagong siya ng weavers. Kung wala ang sasalo ng tradisyon nito, parang we won't be Bicolanos. Kasi, as you can see, every time you see weaving, ang characteristic is resilience eh. So that's really the cultural imprint of Bicolanos. Every time, ang Bicol is daanan siya ng bagyo. In 1 year, let's say, laging may bagyo na pumapasok. Pero, it's how Bicolanos rise up after a fall. Makikita mo through weaving. So, it's about the story of a weaver's resilience, the artisan's story. And dyan nila ginubuol yung dream nila in every time na ginagawa nila ang kanilang mga craft. So, kagaya kanina, di ba, nakausap mo siya that they have this dream na makatapos sa mga anak nila and gusto nila hopefully na maipasa din sa mga anak nila ang traditions. Kasi hindi siya na hahanap sa books. Walang handbook to do it. It's really by pasa-pasa, by word, by craft, by action, by dapat nandun ka on the grounds. That's why we're very proud to say that we even patented the word cultivating grassroots weavers, because that's really is what grassroots weavers mean na sa bahay ginagawa. Ganito talaga ang situation ng handicraft industry sa Bicol region. You will not see large manufacturers before, machines. Hindi kasi siya ganun ka-eco-friendly, diba? So with large manufacturing, may kapalit din siya na papagurin niya talaga yung mga weavers sa pagdating sa manufacturing. But when it comes to Ruyag, it's very intentional that you do it on the house, na gumagawa din sila ng household chores together with their kids, na alagaan nila, na papakain nila, without them, na aalis pa sila, iiwan nila yung mga anak nila doon. So yun. So, sinabi na namin yung economic importance of weaving, di ba? Yung, not only with the machinery, but ano pa, pwede maidagdag sa about the economy, or the economic importance of weaving dito sa Pinas. Ang economic importance niya is that it's ang nakikita ko nito, dapat we should empower it kasi it gives inclusivity, para inclusive growth siya. Once na ang isang manufacturer kagaya ko is nag-hire, o kung hindi nag-hire, nag-empower ng locals, is that sumisigla ang economic situation natin. Hindi tayo nagkumukuha. Kung kaya nga natin bumili ng mga imported goods, why not na tangkilikin natin ang sariling atin. Kasi direct ka mismo bumibili sa gumagawa. Hindi na dumaan sa malalaking brands and all. It's the brand from, kumbaga, bring it natin from down up. Kaya importante siya, lalong-lalo na kapag ang sarap sa feeling na bibili ka ng item na ito, dito nila kukunin yung kakainin nila, everyday living nila, bread and butter nila. So kapag nag-improve, yun nga ang sabi ko kila Joseph every time sa mga weavers, na magiging masaya lang ako, makikita ko yung improvement 5 years from now, 10 years from now, Kiruyag, if makita ko nag-improve ang mga lives nyo. Kung makita ko na nandun na sa part na improving na yung lives nyo, that's the time siguro masasabi ko na if effective yung strategies na inclusive growth na sinasabi na mission and vision ni Ruyag for every Bicolano artisans. What measures do you take to ensure the safety when operating weaving? Siguro we don't use chemical. Kaya so makita mo it's all sa safety ng we don't use chemical, we don't usually organic kami, and then mapansin mo kahit sa mga bags, hindi masyado kami hilig yung mga daming makukulay. It's really natural, embracing the natural colors and the natural characteristics of abaka. Pangalawa, sa bahay lang kasi sila nag-weave eh. So, hindi ganun ka high risk ang business model. Yes, sa bahay sila nag-weave. Then, when it comes kasi to transfer naman ng products, usually ako ang kumukuha ng products, sila naman minsan ang binababa nila. So, very safe naman ang process. Especially we don't use machinery. Tapos, wala kaming specific time na, okay, you have to work 8 to, para nakabox ka na, 8 to 10. Para, di ba, ganun pag-employment eh. That's really the beauty of
empowerment. That they have the ability to schedule their time, they have the ability to manage their time according sa kung anong pacing ang meron. Kaya nga pag tinatanong mo sila kung ano katagal, 2 alam hours. yeah. Alam na nila agad. Kasi Yes. on their own pace. Mm. So, speaking of dyes, yung first season mo, paano nila nag-dye yung mga ganito? Anong ginagamit nila? Ayan, may dye din talagang ginagamit for that, may specific dye for abaka. Hindi sila ang nagda-dye yun, ang dye makers ang nagda-dye. So that's the story na sinasabi ko na what you can see sa weavers, weaving lang. Iba naman yung sa dye maker, iba naman ang nag-process ng lubid to para maging ganyan kasi it's really a fiber. Iba ang proseso niya. So dye maker gumagawa niyan. Meron din silang specific location for that na approved by DTI. Meron dyan dito kami nagpapaday na dun talagang area of coloring the fibers. Got it. So, last question. How do you stay up to date with new developments and advancements in the not only the weaving industry but in general? Yun yung role ko for them. Since nga hindi masyado sila, sabi ko na aware sa social media, hindi sila masyadong nandun sa Ako naman yung nag-a-attend most likely na mga bagong designs and concept under DTIs. Pero ang end goal ko, yung na-open up ko nga kanina, na I really wanted to study on the bag making designs. Tapos kapag naman ngayon, depende kami sa client kung anong gusto ni client. Since we're manufacturers right now, kung ano ang binigay ni client na design, dun kami nagpa-follow ng design sa binibigay. So, with up-to-date designs, depende sa needs ni client. Pero kung kami ang magpapadesign, ako ang tatanungin, I still wanted to continue that cultural design na meron si Bicol or kaya si Albay Handicraft. May mga twist kami ng konti sa mga designs, pero I still wanted to maintain that cultural essence. Yeah. Kasi iba-iba sila. Pag ito nakikita nyo, dito yan sa Daragan area. Pag pumunta naman kayo Malilipot, Tabaco, Bagakay, iba naman ang culture nila doon, paano sila mag-weave. They're more on the knot tying, ito weaving. Tapos pumunta naman kayo doon, diba, with Ate Rose, iba naman sila. So, iba-iba yun. Yes, iba-iba. Kaya, yung bulaklak, yung oo, yan. Iba-iba ang kanilang mga kwento. Kasi nga, it defines them as who they are. Ayokong baguhin yun. So, kapag binago ko kasi siya, yes, pag binago ko naman siya, parang pwede natin ma-modernize konti, pero still, stick tayo dun sa kung ano, sa culture. Sige, So, Therese lang, we still have 2 more questions. Yung second to last, bago tayo mag-end, bakit nag-partner ka sa amin? Yung foundation namin, yung... So, when you talked about the first time na nag-usap tayo regarding sa goals, vision, and mission ninyo, doon ako na oo, kasi we have the same goals. Sabi ko nga, I really wanted to work with like-minded people. What Ruyag PH has built is hindi kasi kami more on the products itself. It's not really on the products. It's the people behind the product. So, yes. Kasi lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko na nakikipag-partner sa amin, that Ruyag has its own soul. Kung ano yung soul na meron siya, I don't wanna change it. So, I wanna partner with like-minded people. So, with you, I've seen na you've really started for a very long time na hindi siya stage. You've been there, ginagawa niyo talaga ayun, doon ako nakuha na on the grounds kayo. Kasi with Ruyag, on the grounds ako, kaya nga hindi ko talaga inaalis yung word na grassroots weavers, cultivating grassroots weavers. Palaging paulit-ulit ako. Kasi you can never cultivate something na nandun ka sa taas. You should be part of it. Nandun ka mismo, you know the nitty-gritty of everything. So nakita ko talaga nung sinisend pa lang sa akin mga photos, in action siya. Nandun talaga siya. On the spot nandun siya. Hindi lang dahil sinabi ko. So, it made me felt na, kaya sa word na I am safe na sinasabing, it made me at the same time safe. Kasi as a nanay kasi ako I'm an advocate, nanay ako, may mga anak ako, and then we're working on families, and it's reality na ganyan yung day to day. Sa iba akala nila hindi nangyayari siya, but in reality nangyayari siya. So, for me, dun ko nakuha na, gusto ko to. Kasi alam ko magkakaroon ng impact dito with Ruyag. And hindi mo babaguhin
the brand itself, si Ruyag, hindi rin namin babaguhin yung brand ninyo. But with the collaboration, you will make an impact. And that's really what I wanted, that from one candle of change, you can share that light and change another person's life. So, Yung sa amin, Oh, domino yes. effect yung Yes, tawag. domino Sa amin effect. yung light, yung domino. Yes, ganun. yes, sabi ko nga. But it's absolutely, sabi ko, tumawag talaga kagad ako and we talk about it. Go tayo sa project na to. And we're so thankful as well. Ano po, yung last question na, anong words of encouragement na pwede mo ibigay sa mga Filipino people? Siguro masabi ko, let's continue on supporting locally made products. Iba kasi ang impact na naibibigay. Maybe hindi nyo lang nakikita. Maybe sabihin na natin, gasgas na yan na support local products and all. Pero hindi nyo nakikita. I mean, kami sa baba, ramdam namin siya dahil direct kayo bumibili sa amin. Ramdam namin ang change sa lives na meron na binibigay nyo every purchase that you give. Sabi ko nga every purchase that you give, you're supporting our dreams. A father's dream, a mother's passion, like ako, a family's vision.